Ano ba talagang nilalagay sa tinola? Sayote o papaya? Hi, what's up mga kagwapo? Ngayong araw magluluto pala ako ng tinola para sa dalawang toddlers ko. At dahil matigas pa nga itong manok galing sa freezer, pinilit ko nang tanggalin ng paisa-isa para makaluto na ako. At habang binabad ko na nga yung manok sa tubig, nagayat na rin pala ako nitong sayote. Para sa inyo, ano ba talaga yung nilalagay sa tinola? Sayote o papaya? Para sa akin kasi kung ano yung available na nasa ref. Pero parang mas masarap kasi kapag papaya yung ilalagay. Parang lutong probinsya kasi talaga yung lasa. Sinabay ko na rin pala itong pagdikdik ng sibuyas at bawang. Isa rin sa hirap ako kapag nagluluto ako ay magbalat ng sibuyas at bawang. Pero eto naman kasing dalawang to ang nagpapasarap at nagpapabango sa mga niluluto natin. Tsaka mas gusto ko kapag nagluluto ako maraming sibuyas. Lalo na sa adobo at paksiw, masarap kasing kainin yun, di ba? At sinalang ko na nga rin yung kawali dito sa apoy. Importante pala talagang mainit na yung mantika bago natin ilagay yung mga niluluto natin, ano? Ako kasi minsan hindi makapag-antay. Nilalagay ko na yung iluluto ko kahit hindi pa mainit yung mantika. Ang ending, sira tuloy yung niluto ko. Dumidikit kaya nadudurog. At nung mainit na nga yung mantika, ginisa ko na rin pala itong bawang at sibuyas. Para sa inyo ba, ano ba dapat yung unang ilagay, sibuyas o bawang? Ang sabi naman kasi ng iba, sibuyas daw ang dapat mauna kasi mabilis daw masunog yung bawang. Pero choice nyo yan kung anong una nyong ilalagay, kayo naman ang masusunod sa luto nyo. Nilagay ko na rin pala itong manok at konti lang talaga yung niluto ko kasi kami lang naman ng mga anak ko yung kakain. Naglagay na rin pala ako ng pampalasa dyan at konting tubig habang ginigisa ko pa lang yung manok. Mas gusto ko kasing maluto yung manok habang ginigisa pa lang kaysa pakuluan sa tubig. At habang pinapalambot ko pala yung manok dyan, inasikaso ko na rin pala itong malunggay. Grabe, ang daming sustansyang makukuha natin dito sa malunggay. Naalala ko sa firstborn ko, unang buwan ng pagpapa-breastfeed ko. Pinagluluto talaga ako ng asawa ko ng mga pagkaing may sahog na malunggay. Halos umaga, tanghali, gabi, lahat ng pagkaing niluluto niya ay may kasamang malunggay. At wala siyang choice kundi sabayan akong kumain dahil yun na yung ulam namin sa araw na yun. Buti na lang hindi maselan sa ulam tong asawa ko. Kaya kaya niyang sabayan kahit anong ulam yung gusto ko. Chinek ko na rin pala ito manok at nung medyo malambot na nilagyan ko na rin pala ito ng tubig para pakuluan. Naglagay talaga ako ng maraming tubig dyan dahil itong bunso ko ay napakahilig sa sabaw. Naglagay na rin pala ako ng pampalasa dyan para masigurado kung matunaw talaga ang preservative. After ilang minutes, kumulo na rin pala itong manok at inilagay ko na rin pala itong sayote. Kapag may toddlers ka, parang araw-araw kailangan may niluluto kang sinabawang ulam. Kasi itong bunso ko, kapag talaga may sabaw yung ulam namin, ang gana-gana niyang kumain. Ikaw na lang talaga ang aawat sa kanya sa pagkain dahil wala siyang kusang tumigil. Kahit halatang bundat na yung tiyan niya sa kabusugan. Nilagay ko na rin pala yung Nor chicken dyan at half lang yung nilagay ko kasi nilagyan ko na rin pala yan ng pampalasa nung una pa lang. At kapag nagpapakulo naman ako ng gulay, talagang half cook lang. Parang hindi kasi maganda kapag lata yung gulay. Ilang minuto ko lang palang pinakuluan yung gulay dyan at inilagay ko na rin pala itong malunggay. Kasi itong anak ko ay takam na dahil buhat-buhat ko rin siya nung nililuto ko yan. Segundo lang din pala yung pagpapakulo ko ng malunggay dyan dahil nga ayoko ng lata. At hinanda ko na rin pala yung lagayan ng tinola dahil papakainin ko na sila. At inilipat ko na nga itong tinola sa lagayan niya para ready to eat na itong mga anak ko. Kain po tayo mga kagwapo. Thanks for watching. Babu!